Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Super Typhoon Julian. Si Super Typhoon Julian nga po ito ay nasa western section ng extreme northern Luzon at yung pinakasentro po niya ay nasa guhit na ng ating PAR. At ayon naman sa latest update ng European Center na ito nga po posible mamayang hapon ay bahagyang humina dahil sa ngayon nga po tinataglay po nito yung lakas na aabot sa 185 km per hour. Malapit po yan sa pinakagitna at may pagbugso pa po yan na halos umaabot ng 240 km per hour. At ito nga po ay posibleng tutumbukin pa rin po ang parte ng Taiwan, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan sa may parte ng Taiwan dahil nga po mapaminsala itong si Super Typhoon Julian. At asahan nga natin yung extension ng kanyang kaulapan pa at yung kanyang diametro ay abot pa rin po ang western section ng Northern Luzon at halos buong extreme Northern Luzon ay abot pa nga po nito, kaya nakataas pa rin po mga storm wind signal sa mga nasabing lugar. Dito po sa Bagong Pag-asa DOST nakataas pa rin storm wind signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Island, dito po sa Ilocos Norte at northern portion nga po yan dito sa may parte naman ng Apari, Cagayan. Habang signal number 1 naman ang Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, northern portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija at Pangasinan. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1. At ayon naman sa latest update ng European Center, meron tayong posibleng panibagong bagyo na imomonitor pagpasok nga po ngayong susunod na linggo ayon po sa ating European Center. Dito muna tayo sa ating rain map animation mamayang alas 10 ng umaga. Asahan natin na makulimlim pa rin ang kaulapan ng halos buong Luzon including Metro Manila at Southern Luzon, maging Palawan at magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, ganoon pa rin po may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa Palawan, sa Visayas at maging dito nga po sa buong Luzon including Metro Manila. Mas makulimlim nga lang po ang kaulapan sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon. Pagdating po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po halos makulimlim ang kaulapan na may mga kasamang isolated rain shower. At pagdating po ng alas 10 ng gabi mamaya ay dahan-dahan na nga pong lalayo sa pinaka-landmass natin itong si Super Typhoon Julian at posibleng magbahagyang mag-downgrade to o humina. Dito po sa ating advanced weather forecast by October 2, possible na nga po na ito'y tumama dito sa may parte ng Taiwan. At by October 3, ito po ilalabas ng landmass ng Taiwan at ito nga po ay posibleng humina. Dahil mapapansin nga natin yung pagbugso nung posibleng amihan, mapapansin nga natin at meron tayong cold front. At iiral naman sa atin yung easterlies at kasama na rin po yung posibleng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng October 4, asahan nga po natin na umiiral nga po sa atin itong easterlies at may mga possible low pressure area po tayo nakikita sa ating advanced weather forecast. Pagdating naman po ng October 5, may possible low pressure area po tayo sa eastern section ng Visayas pero sa ngayon mababa naman ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng October 6, asahan natin magiging maayos ang lagay ng panahon at easterlies po ang nakakaapekto sa ating bansa. At pagdating naman po ng October 7, dito po may mga tsansa nga po ng pagulan at meron ito nga po yung ating panibagong imomonitor na sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng October 8,
posible nga po mag-intensify ito o mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. At papapansin muli natin yung posibleng pagbugso ng amihan. By October 9 nga po, no, ito po ay posibleng umabot na sa tropical storm category. At kung mapapansin nga po natin, ay ang direksyon nga po niyan sa ngayon ay patungo nga po dito sa may parte ng Bicol region or ng Visayas, at posible pa rin po yan maging paangat. Dahil nga po meron tayong bumubugso na possible na amihan, na isa po ito sa magiging main factor para po humina ang mga bagyo. Pagdating naman po ng October 10, bilang isang bagyo pa rin, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Nandito po yan sa eastern section ng Visayas bilang isang tropical storm category. At ito'y posible pa nga umabot ng hanggang severe tropical storm. At ngayon nga po, yung pinaka-advanced prediction ng ating European Center, no? Ito po ay posibleng pumasok pa rin sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, hindi pa po natin nakikita yung possibilities ng landfall scenario. Kaya i-monitor po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario ng panibagong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.